Mga Lods, na-try nyo na bang mag-maintenance ng inyong radiator fan? Yan. Alam ko marami sa atin na pagkabili ng motor, hindi na na-maintain tong radiator fan na to. Sa katagalan mga Lods, gumaganit yung kanyang ikot dahil na rin sa dumi, tapos dahil na rin sa katagalan. Minsan, nag-i-stock up na siya. Yung sa akin, hindi pa naman, pero bago ko siya ilagay sa bago kong radiator, share ko muna ko sa inyo kung paano i-maintain to. Meron siyang nut na napakaliit. Hindi ko alam yung size nito. Basta sobrang liit niya. Parang 5mm. Wala akong tools nito dahil sobrang liit ng nut. Kaya ang gagawin ko, iipitin ko na lang ng flies. Yan, para matanggal mo yung LEC. Yan, sobrang liit ng nut. Napakaliit. Madali lang naman siya tanggalin. Kaya lang, ingatan nyo lang yung nut. Ako nilalagay ko sa magnet kasi sobrang liit. Tapos pwede nang tanggalin yung LEC. Kung makikita nyo, napakadumi, di ba? Yan. Marami sa atin hindi ito mini-maintenance. Kahit ako, first time ko itong i-maintain. Para din siyang electric fan natin sa bahay mga Lods. Minsan kaya gumaganit na yung ikot kasi minsan kailangan niya rin ng lubricant dito. Sasabihin ninyo na hindi naman talaga nilalagyan ng lubricant yan. Sa katagalan mga Lods, kailangan din kahit paminsan-minsan lang. Tapos syempre, kailangan ng linis. At dahil ilalagay ko na siya sa bago niyang radiator, lilinisin ko na siya. Napakadumi. Malinis pa nga ito nung nakaraan. Pinupunas-punasan ko lang. Kaya pag napapansin niyo yung blade niya, may malinis na parte. Tapos yung ibang parte, madumi. Dahil dinudukot-dukot ko lang siya. Ngayon, gamit yung brush. Linisin ko muna to. Tapos pakita ko sa inyo kung paano ang simpleng pag-maintenance ng ganitong radiator fan para hindi mag-stock up or hindi madaling masira. Okay, so eto na siya mga Lods. Yan na, napakalinis na. Lalo na dito kasi dito sumisingit yung mga dumi. Tapos dito naman sa kanyang mismong motor, yung dynamo niya, malinis na. Kaysa bumili ka ulit ng brand new, alagaan mo na lang ng konti yung radiator fan kasi kailangan din niya talaga ng maintenance. Dito, ito yung sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kang WD-40, WD-40. Ako wala, pwede na tong oil. Kahit anong oil, pwede yan. Patakan mo ng konti, kung masyado marami. Yan. Parang sa electric fan kasi yan mga Lods. Kailangan siyang ilubricant kahit papano, kahit paminsan-minsan lang. Saka mo ikot-ikutin. Para hindi siya mag-stock up. Alam ko, mura lang naman to. Baka sabihin nyo hindi magpalit na lang ng bago pag nasira. Para to sa mga ayaw gumastos na malaki. Ito, nasa 1,000 mahigit ang SGP nito. Meron namang aftermarket, nasa 700 hanggang 900 ang isa. O, bakit mo pa aantayin masira agad, di ba? Yun lang. Para ma-lubricant lang. Parang sa electric fan din yan. Pagka hindi mo mini-maintenance ang electric fan, maagang masisira. Madali lang naman siyang gawin. Tsaka may pattern naman kung paano siya ikabit. Kasi hindi mo siya mailalagay kung hindi mo isentro dun sa parang yung kunya niya. Merong tapyas. Yan. Tapos, ang paglalagay na itong nut na to, hindi mo masyadong hihigpitan ng todo. Yung parang panggigigilan mo na kasi napakalit na ito. Maaari siyang kumalas. Ang pinanghigpit ko lang nito, plies lang. Yan. Okay na. Pag ginayaan mo kasi yan na hindi na may maintenance kahit papano, dali yan masira mga Lods. Yan. Pwede nyong i-test to. Pwede nyong patakbuhin. Kung gusto nyo, ikakabit nyo lang to sa positive-negative ng battery. Pero sa akin hindi na kasi goods pa to. 9 years old na radiator fan mga Lods. Hindi pa nagpapalit. Konting tip lang para sa mga ayaw mapagastos lagi. Kailangan din ng konting maintenance. Yan. Yun lang mga Lods, share lang. Receive sa lahat. Peace.